So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually po, kumakalat po ngayon sa internet ngayon na ang totoo pala talagang protector ng isabong ay si Digong. Kasi pa simula pala itong isabong noong panahon niya. Ito, don't get me wrong yung online gaming po na yun na isabong, so, pinaka pinakasimula pala niya 2013 noong panahon ni Pinoy. Pero naging overwhelming po talaga yung pagbulusok talaga ng isabong nung panahon nga po ni Digong, nung pandemic. Okay, kay Richard Batario, maraming salamat, no? So, sabi dito, ito kasi ito, nakita ko to dito eh. Ito. So ang point natin dito mga kababayan, nangyari po kasi yung disappearance ng mga sabongero na mukhang malakas na po yung ebidensya na patay na. Nangyari po ito from April 2021 to January 2022. Kung kailan po malapit na matapos yung termino ni Digong. O, di ba? So, ito, babalikan natin yan mga kababayan, balikan natin yan. So, ito nakita ko to sa balita to noong 2021, di ba? Isabong Philippine cockfighting makes a leap to cyberspace. So, bumulusok po talaga yung isabong nung panahon nga po ng pandemic, di ba? Cockfighting which was been in the Philippine even during pre-colonial times, di ba, has been finally a game-changing shift to the online space. A consequence, no doubt, of the COVID-19 pandemic. COVID-19 yan, mali pa yung spelling. Sabi dito, di ba, actually, isabong has been around in the country long before the pandemic since 2013. But with the onset of the COVID-19 in 2020, the popularity of online cockfighting rapidly took flight. So, nung bumulusok nga po yung isabong no panahon nga po ni Digong noong 2020, doon na po nila naisipan na i-regulate po ito. Di ba? So, ngayon, ang lumalabas dito po, ayaw po talagang ipatigil ni Digong yan. Ayaw niya talaga. Ito, naalala ko to eh. Marami po talaga nalulung sa isabong nung pandemic. At saka naging 24 hours po yun. Naalala ko yun. Akala ko dati mga kababayan nung wala pa akong alam dyan, akala ko isabong, virtual. Computer lang sa sabong. Yun naman pala, totoo palang sabong yan. Nang tumataya pala online. Ganun pala yun. So, dati, kung bagay mga sabongero, di ba? May break time ng madaling araw, pero nung pagpasok na nga po ng isabong, naging 24 hours na po yung tayaan. So, mas lalo po naging talamak po yung sabong nung panahon nga po ni Digong. Di ba? May kasama ako sa Singapore, di ba? Nalulong sa isabong. Grabe pala yan, di ba? Marami talaga. Marami nalulong sa isabong, marami po nasirang buhay dyan. Ito, may kakilala nga ako, kasama ko sa kasama ko sa palengke. Di ba? Kasama ko sa palengke, nalulong dyan eh. Di ba, meron akong negosyo sa Iloilo, di ba? Yung tindahan ng fertilizer. Yan, nalulung po yun. Muntik na masarado yung negosyo niya dahil sa isabong. So ngayon, nababayan, ito may nakita akong video ata dito eh. Ito na ba yan? Ito ata yun. Ito. So ngayon, nung binabatikos na nga po yung isabong na dapat na raw ipasara, ito nga yung sagot ni Digong. Tingnan niyo yung sagot ni Digong Saan na ba yan? Ito. Isabong, it's yung lahat ng crimen dyan, because isabong is legal. When we allow gambling, it's legal. So, pag tanungin mo, anong nagawa ng isabong dyan kung magpatayan, whether you like it or not, sa casino, pwede niya gawin. May ginawa na talaga. Bobo rin talaga si Digong no? So, ano magagawa sa isabong kung nagpatayan? Normal naman daw po yun, yung patayan sa sugal. Kasi sa casino naman daw po may nagpapatayan din. Walang iya talaga nito, no? Si Digong, kapag may namamatay na tao para sa kanya, parang pumapatay lang ng pusa. Walang yan, no? Grabe, no? Kung nagpatayan na sila yun, wala tayong magagawa dyan. Sa casino nga, nagpapatayan eh. Oh. Grabe na pagbuhay talaga ng tao, walang, pagbuhay ng tao, si Digong parang wala pong pakialam. Oo. Psychopath.
whether you like it or not, sa casino, pwede niya gawin. May ginawa na talaga. Babae pa yung car dealer. Yung mga ganun, how can you stop crime and criminality? It's a good study of crime and punishment, actually. It has nothing to do. Ako, baka nagdududa kayo bakit hindi ko hininto. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. 600 million a month. Tama ba, narinig ko? Tama ba? Ano natin? Public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na... O, saan nahanap ng pera? O, yung pera ng para malinasan. Family nga, bilyon-bilyon din, nakakaw ninyo di ba? Wala lang sa inyo Oh. Same script ng Pogo, tama nga, di ba? Kung ano man yung kung ano man yung script niya sa Pogo, ganoon din po yung script niya sa Isabong. Oh. So ngayon, tingnan niyo to Okay. So ngayon, nung nakita ko nga to, no, 2022, no, atong ang rakes up to 60 billion a month in bets. 3 billion in profits from Isabong with Pagcor takes only 400 million a month. Okay? So, ang nakukuha lang palang dinagdagan pa talaga ni Digong 640 daw, no? Pero 400 million a month lang pala. Tinungaling talaga si Digong no? So ngayon, ang malinaw pala dito, okay, yung Isabong pala ni Atong Ang na yan, 60 billion po pumapasok na pera sa Isabong. 60 billion pesos a month. 'Di ba? Ang pumapasok po ng pera sa Isabong. Oh, pero yung profit niya 3 billion lang. Kasi tandaan natin, 'di ba, pumapasok na pera, may nananalo, may natatalo, may dihado, may limado. So, binabayad po yan sa mga mananaya. So, yung profit diyan 3 billion. So, 400 million a month. So, lumalabas for sa isang taon, magkano lang? 4 billion. 4.8 billion lang pala Napakaliit nun, mga kababayan. 4.8, hindi kasi ito, data naman yan 400 million lang daw. So kung 400 million, sinungaling talaga si Digong, di ba? Sinungaling, di ba? Sabi niya 640 million. 400 million lang pala. Oh, sabihin na nga natin 400 million, So sa isang taon, papalo siya ng 4.8 billion pesos. Tama, di ba? Tama, ganun. 4.8 billion pesos. More or less. Wala yun. Ampaw yun. Magkano ba yung fiscal budget natin sa isang taon? Trillion. 6 trillion. 5 trillion. So ano ba naman yung 5 billion? Ano ba naman yun? O, di ba? So, sinungaling si Digong talaga, no? Pati ba naman tax, pinaglolo ko pa tayo. So, ngayon, sabi dito, no? Ito yung malupit. So, ngayon, dahil nga po sa, sabit-sabit na nga po yung Isabong, kasi nga po, meron na nga problema sa tax, may problema na nga po sa mga patayan. So, bago po bumaba si Digong bilang presidente, ito, tingnan nyo yung data. Tingnan nyo yung data. May 3, 2022. May 3, 2022 po ito President Duterte orders halt to Isabong operations. So pinapatigil na po ito ni Digong noong 2022. Bago matapos yung termino niya kasi mukhang sabit-sabit na po talaga May problema na nga po sa tax, may problema pa sa patayan. 'Di ba? Lahat na lang ng pinasok ni Digong puro patayan. Tingnan niyo psychopath nga itong buwakan ng inang ito. Lahat na lang po na pinasok ni Duterte po sa Pilipinas, puro patayan. O drug war, patayan. Pogo, human trafficking, patayan. Isabong, patayan. Puro na lang patayan ang alam ng walang yang ito. Tapos gusto niyo bumalik pa sa Pilipinas sa mga Duterte para maging presidente. Katangahan niyo yan. So, ngayon ito malapit. Ano ang rason ni Digong kung bakit gusto niya ipasarado yung Isabong? Sabi niya dito, ito yun
President Duterte said he is stopping the operation of Isabong because of its social cost to Filipinos, particularly after the Interior Department made a recommendation to do so. So sabi dito, this weekly talk to the people program aired on Tuesday. President Duterte said an order stopping Isabong operations will be issued today. So pinatigil nga po ni Digong noong May bago matapos yung termino niya. According to the President, he is instructed Interior Secretary Eduardo Año to conduct a survey of social impact of Isabong on the Filipino people. Doon sa nagpa-survey pa talaga siya, no? So the survey conducted by Secretary Año validated the reports that has been hearing before that it was working against Filipino values. It is also impacting on families, the Chief Executive said. Ang labas na hindi na natutulog yung mga sa bungero. 24 hours na. That's why the first objection that I've heard from somebody, he said, actually mga kababayan, no, ang sabi nga po ni Digong, well, totoo naman yon, di ba? Totoo naman na medyo hindi na po maganda ang nangyari pa sa Isabong sa Pilipinas. Kasi marami pong nalulong sa Isabong. Marami din po negosyo nagsarado kasi nga po, yung mga may-ari ng negosyo nalulong na sa Isabong. Pero mga kababayan, wala po siyang pakialam sa patayan. Di ba? Binabasa ko yan eh. 3 million talo ko yan. Talaga? 3 million na talo mo dito? Sana all may 3 million. Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, di ba? Ang point dito, totoo yung sinabi ni Digong. Totoo naman yun. Di natin pwedeng isa lang balahala yun. Kahit na ayaw natin sa kanya. Pero parang wala siyang pakialam doon po sa mga namatay. Kasi nga po, binasa ko po yung buong report, wala po siyang binanggit doon po sa mga namatay na mga sabongero. Di ba? So wala siyang pakialam sa buhay ng mga tao kung may namatay ba yan. So ngayon nakakapagduda na. No na, ano ba, patirin ba? Ikaw may kinalaman ka rin ba sa patayan? Total, mamamatay tao ka rin naman. Di ba nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Di ba? Natag na po natin si Duterte na mamamatay tao. Totoo yun. Totoo talaga yun. Siya mismo umamin eh. So ngayon may nangyari nga pong ganyan po sa Isabong. Mapapaisip tayo, bakit wala kang pakialam? Ano ba, kasabot ka ba? So, tupada na lang, no? Sa mismong location na lang, di ba? So, ngayon mga babae, no, actually, ang pinakamalupit dito mga ka-streetwise, no, nung nangyari nga po itong sa Isabong na to, nagkaroon po ng hearing nito sa Senado. At ang hindi ko lang po talaga makuha kung ba't nangyari ito, no. Kasi nangyari ito nung kay Bato. Sabi ni Bato, no, mother of missing Sabongero claims she was offered help by Atong Ang Camp during Senate hearing. Families call for full investigation into alleged pressure and coercion. Tingnan ninyo na kababayan. Ito ang balita to na may nag-alok sa amin sa loob ng Senado. Tingnan nyo mga ka-streetwise. Ano ba? Diba? Nagkaroon po ng Senate hearing po sa Senado para po malaman kung ano ba talaga nangyari sa mga nawawalang sabongero. Yun nga lang po ang nangyari. Naging marketplace po yung Senado. Doon po nagkaroon ng bargain. Naging bargain po yung Senado. Sa pamumuto nga po ni Bato, imbis na malaman kung ano ang nangyari, kung sino may kasalanan nga po sa mga nawawalang sabongero, ang nangyari, doon pa sila ngayon nagkaroon ng marketplace para offeran yung mga pamilya na wag na pong magreklamo sa nawawala nilang mahal sa buhay. Tandaan po natin nangyari po ito noong panahon nga po ni Bato. Hearing niya yan eh. Pero, she was offered help by Atong Ang Camp during Senate hearing. Nangyari sa loob mismo ng Senado. So malamang totoo yung sinasabi nga po ng ni Alice Totoy na may mga senador talaga, may isang senador na sangkot po dyan sa Isabong. Kasi isipin niyo naging marketplace po ng bargain yung Senado nung hearing. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Ano pa masabi niyo nga po dito sa sa mga pronouncement nga po ni Digong regarding nga po sa Isabong. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Digong nga ay sangkot sa Isabong?
Naniniwala ba kayo doon? Na si Digong din po isang din po sa patayan diyan po sa isabong po na yan. 'Di ba? So yun lang, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at syempre yan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, next topic tayo, no? Okay?